Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for June 3 to 9, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment para makapag-book kayo, okay? So, let's see Taurus, what's up with you ngayong week na to? What is the overall energy for you this week? Overall energy. You have the Seven of Pentacles. Waiting. Naghihintay. Ayan. So, maaring kayo'y naging busy ng mga nakaraan, no? Lalo na sa trabaho ninyo. You've been working so hard. Maaring kailangan nyo pa ng patience, no? Dito sa ina-expect nyong makuha. Let's say, meron kayong makukuhang paycheck. Okay, so maaring kailangan pa na maghintay muna kasi Seven of Pentacles is about waiting for fruition. If you have projects, yung mga tinatrabaho mo ngayon, malapit nang matapos yan, no? Syempre, pag natapos yan, you will see the rewards, no? You will see the results, yung mga resulta ng mga pinaghirapan mo. So, let's see your possible challenge. You have the King of Cups. Some of you maaring maging emotional this week. Maaring meron kayong mamimiss na tao sa buhay nyo. Can be a water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Or someone is thinking of you. This person is maaring meron kayong distance sa isa't isa. Maaring itong person na to nakatira sa ibang bansa. Pwedeng romantic partner mo or anyone na mahal sa buhay na hindi kayo magkasama ngayon. So, medyo magiging challenging sa'yo ang week na to dahil namimiss mo yung tao. Or, maaring magiging sensitive ka this week. Lalo na kung magkakaroon ka ng mga frustration sa mga bagay na hinihintay mong dumating. Tapos, hindi dumadating. So, lalo ka na po-frustrate. So, manage your emotions. Okay? So, your opportunity is the Eight of Swords. Opportunity na iwasang mag-overthink. Oo, kasi yung may mga problema na hindi naman na talaga kailangan problemahin, no? Mas maganda na relax ka lang, kalma ka lang kasi yung solusyon diyan darating naman yan eh. Oo, lalo ka lang maguguluhan, stress kung i-overthink mo yung situation. So now you have the opportunity to release all the nega energies around you, no? Lalo na kung meron pang nanunulsol or yung tipong instead na i-encourage ka, i-discourage ka pa. So, yan yung mga i-release mo. Okay, let's see your opportunity. You have the Queen of Pentacles. Ayan, no? This is your blessing. So, maaring merong financial stability, abundance. Yung mga hinihintay ninyo this week, darating rin naman yan. Okay? Sa tamang panahon. Oo, wag nyo nang i-stress yung sarili nyo sa paghihintay kasi you will receive it in the perfect form. Yung mga needs ninyo, provided yan sa inyo. You will be blessed with abundance in your life. Let's see your money, career, finances, energies for this week. Money, career. You have the Eight of Wands. Kind of busy. Maaring marami kayong kailangan asikasuhin, trabahuhin ngayong week na to. Siyempre, it may cause a lot of stress. But you have to maintain your balance, no? Kumbaga, yung kaya mo lang. Kasi syempre kung masyado mo ring mamadiliin or parang lahat ng task gagawin mo all at the same time, baka hindi mo maibigay yung best mo. Okay? So, you have the Five of Pentacles. You have financial challenges for some of you. But I think, magagawan mo to ng paraan eh. Parang ano lang siya, challenge lang, lilipas din. Okay? You have the Lovers. O, someone is very much committed sa'yo na tumulong. Oo. So, ito yung time na if sa tingin mo, kailangan mo ng tulong, ask for help. Kasi meron namang tutulong sa'yo. Someone who loves you, someone who cares for you. Minsan kasi parang gusto natin na we are on our own, we are independent, strong, independent, ganyan. But there are times na we need help. Okay?
So, if you need help, someone is willing to extend help. Merong tutulong sa inyo. Some of you naman, maaring meron kayong papasuking commitment sa trabaho, sa business, no? Business partnership. I suggest na wag nyo masyadong madaliin, no? Kailangan pag-isipan nyo munang maigi. Lalo na kung hindi pa sapat yung ilalabas nyo na pera. Let's say, may investment. Let's say, kailangan maglabas ka ng 100,000. Pero ang pera mo is 105,000 lang. So, syempre, 5,000 na lang matitira sa'yo. Isipin mo rin yung mga needs mo sa mga susunod. So, be more careful, no, in getting into business partnerships. So, some of you, meron kayong opportunity na maging leader sa inyong trabaho, sa negosyo nyo. Meron ditong process ng upgrade. So, yung iba, maaring i-appoint kayo na maging OIC or merong i-assign or ita-task sa inyo, no? I-assign sa inyo na task para magawa nyo, and then eventually pag nagawa nyo yon, di ano na rin yun sa inyo, credentials nyo na yon na pwede nyo magamit sa mga susunod na panahon para ma-improve mo yung iyong estado sa trabaho or career mo. Sharing your voice. So, some of you, meron kayong talent sa communication, public speaking, content creation, wherein sinishare mo yung knowledge and skills mo. Yung iba, o baka meron kayong babalikan na dating trabaho, dating pinagkakitaan, and ngayon mas meron kayong opportunity na gawin ulit yon. So, let's see naman sa love life. You have the 6 of Wands. Marami kayong admirers. Oo, you have the King of Swords and the Hierophant. I think there is someone na interested sa inyo. Kaya lang parang ang energy ng person na to medyo cold siya, no? This can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Interesado siya sa'yo pero parang hindi niya pinapakita. Pwedeng may nagkaka-crush sa inyo. This can be someone na may authority over you. Pwedeng boss mo or like professor mo, teacher mo, or if you are in college, no. Someone na meron na siyang, kumbaga established na siya sa buhay. Pwedeng someone who is older than you, ganyan, more mature than you are. If you are in a relationship right now, some of you, pwedeng pinag-iisipan nyo ng lumagay sa tahimik, mag-asawa, no, kung kayo ay magjowa pa lang, mag-boyfriend, girlfriend. But I think, I'm not sure kung pareho kayong nag-a-agree doon, kasi pwedeng pareho kayong busy pa sa mga kanya-kanya ninyong ganap sa buhay, sa career ninyo. So, nandun yung kailangan nyo munang pag-isipan. Ako, may deception, and effort. Okay. So, maaring yung iba, ayun nga, I think meron dito hindi nagpapakita ng totoong feelings towards someone. Ito yung merong interest sa inyo, pero hindi niya, parang, ang pakikitungo niya sa'yo medyo cold, or someone na, mo yun, pa mysterious. Pero I think nararamdaman mo if this person has feelings towards you. Speak your truth. Have strength, faith, and conviction in your voice. It has never been more needed. Yes. Speaking your truth. The truth will set you free. Ayan. So, para sa'yo, mas maganda na authentic ka sa mga sinasabi mo. Kumbaga, kung ano yung sabi nga, you practice what you preach, diba? Ano man yung ina-advise mo, ina-apply mo rin sa sarili mo. The bigger picture. Ayan. So, take a step back and gather your thoughts and feelings. So, this week, hindi ka magpapadalos-dalos sa decision making mo. Kumbaga, titigil ka muna, pag-iisipan muna, para mas makita mo yung bigger picture, no? Ayan, ibig sabihin yan is, you will not rush into things na halimbawa pagpasok sa isang investment, pagre-resign sa trabaho, pagpasok sa isang relationship. Kumbaga, you will give yourself some time para
maintindihan yung situation bago mo i-commit ang iyong sarili. Commitment man yan sa trabaho, sa business, sa relationship. So, for you, gusto mo malinaw lahat bago mo pasukin ang isang bagay. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!